Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 Pilipino na po ang kumpirmadong sugatan sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Patuloy namang hinahanap ang 7 iba pang nawawala. Kabilang ang Pinay caregiver na napaulat na nasawi pero bine-verifika pa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa ika-4 na araw ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas, may bine-verifika ang impormasyon ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Tel Aviv tungkol sa isang Pilipinang caregiver na sinasabing napatay sa bakbakan. Ayon kay Consul General Anton Mandap, isinasailalim ngayon sa DNA test ang katawan ng biktima para makumpirma ang pagkakakilanlan. Sa ngayon, maingat sa pahayag ang mga opisyal ng Pilipinas. We do not want to cite, to confirm anything without being 100% sure of the facts. There has been no confirmation of the reported fatality, although the matter has been forwarded to the Israeli side, to Israeli government. Sa ngayon, may 2 ng kumpirmadong nasugatang Pilipino dahil sa karahasan doon. May 7 namang unaccounted o hindi pa makontak at hindi to yung kinaroroonan. Na may missing Filipinos. Pero it's possible they're still in the bunkers. Kasi meron pa rin konting gun battles between Israeli forces and some Palestinian fighters in south of Israel. Pinulo ng Pangulo mga kinatawan ng DFA, DMW at OWA ngayong hapon at ipinag-utos sa siguruhing ligtas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Israel. Dahil tuloy ang airstrike ng Israel sa mga kuta ng grupong Hamas sa Gaza Strip, 38 sa halos 140 Pilipino roon ang humiling ng repatriation. Kahit mismong Philippine Embassy sa Jordan, nagrekomenda na ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Bagamat sinasabi ng Department of Foreign Affairs na handa sila sa repatriation, aminado silang hindi ito magiging madali. It's complicated by the fact there's no international airport in Gaza. No, there's none. You can't even leave by the sea because also the blockade includes sea. There's no port, the way you know ports are. But there's always diplomatic initiatives. There are the exit points both to Israel or through Egypt. Sa kabila naman ng umiiral na state of war sa Israel, walang inilalabas sa travel ban kundi travel advisory lamang sa Israel. Lalo pat marami sa mga tourist destinations tulad ng Jerusalem at Nazareth, hindi apektado ng kaguluhan. Pero maigting na pinapayuhan ang mga may biyahe roon na ipagpaliban muna hanggat hindi humuhupa ang sitwasyon. Wala pa rin pinapatupad na deployment ban sa ngayon para sa mga hotel workers. Pero kailangan daw ng go signal ng pamahalaan ng Israel kung matutuloy ang pagpunta ng mga OFW roon. Even before we say yes here, they have to say yes over there and vice versa. Naglabas naman ng joint statement ng Amerika, France, Germany, Italy at United Kingdom na nagpapahayag ng suporta sa Israel at pagkondena sa paghahasik ng terorismo ng grupong Hamas. Kinikilala raw nila ang lehitimong hinaing ng mga Palestino at suportado ang pagnanais sa katarungan at kalayaan para sa mga Israeli at Palestino, pero hindi ang karahasan at terorismo ng Hamas. Samantala, nagpasalamat sa Philippine Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, sa suporta ng mga kaalyado, kabilang ang Pilipinas, at nangakong poprotektahan ng mga Pilipino at iba pang lahing naiipit sa gulo roon. The Israeli government is committed for the well-being of all Filipinos and all other nationals that are living in Israel. We're committed to them the same as we're committed to the well-being of Israeli citizens. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Mapapasok lang na balita sa bagong pahayag ng Foreign Affairs Department, 6 na Pilipino na lamang ang nawawala sa Israel. Idinawit ang Transportation Secretary at 2 kongresista sa partihan ng lagay sa LTFRB ng whistleblower na dating tauhan ng ahensya. Pero inaakusahan din ngayon ang whistleblower ng katiwalian kaya umano sinibak. Nakatutok si Maki Pulido. Sa inihanda raw na complaint affidavit ng whistleblower na si Jeff Tumbado, dinedeliver ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis ang koleksyon ng pera kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Ayon yan kay Mar Valbuena ng transport group na Manibela. Sabi ni Valbuena, co-complainant siya sa ihahain pa lang na graft complaint sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng LTFRB at DOTR kaugnay sa mga ibinunyag ni Tumbado. Papogi ito ni Chairman Guadis
dinadala po ito kay Secretary Bautista at ang sinasabi daw sa kanila, dadaling po ito sa Malacanang, pampapogi daw po. Para daw po maging malakas sila at hindi sila matanggal at magtuloy-tuloy po yung kanilang pagkakaupo doon sa pwesto nila. Ayon kay Valbuena, sinabi raw ni Guadis kay Tumbado na kasama sa partehan ng koleksyon ang dalawang kongresista. 5 million pesos di umano ang lagayan sa bawat transaksyon tulad ng bagong ruta o prangkisa ayon kay Tumbado. 2 million pesos naman kada buwan ang quota ng bawat LTFRB Regional Director kaya dito pa lang hindi na raw bababa sa 30 million pesos ang koleksyon kada buwan. Mariin namang itinanggi ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pag-uugnay sa kanya sa anomalya, wala raw itong katotohanan. Kung may akusasyon, sabi ni Bautista, dapat may ebidensya. Hindi raw niya pinapayagan ang anumang anomalya sa DOTR. Para sa grupong Manibela, hindi lang daw dapat si Guadis ang suspindihin kundi lahat ng LTFRB Regional Directors. Hindi rin daw dapat DOTR ang mag-iimbestiga sa mga alegasyon. Kung ang DOTR po na isinasangkot, mamaki ang mag-iimbestiga, hindi tayo makakaasa na magiging patas yung investigasyon. Independent investigation din ang panawagan ng ibang transport group. Pero sabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda, wala naman silang narinig o naranasang pangingikil sa LTFRB. Ako'y 50 taon na rito. Pero yung lagayan na yan, alam mo hindi lagayan yung amin kuminsan o pamerienda. Normal yung Pilipino kaugalian natin nagpapamerienda, pero lagayan wala. 5 million. At doon sa ganyang kalaking halagang 5 million, wala akong alam na ganyan. Ang alam daw nila si Tumbado ang di umano'y corrupt. Kanya siya tinanggal ni Chairman Jojo Guadis na hulihan siya na gumagawa siya ng korupsyon. Sinuspend siya, gumawa na siya ng mga aligasyon. Wala pang tugon dyan si Tumbado. Sa isang pahayag naman, sabi niyang personal na desisyon daw ang kanyang paglalantad at wala raw nag-udyok sa kanyang gawin ito. Wala rin daw siyang kaugnayan sa grupong Manibela. Nalulungkot naman daw siya sa pagkakasuspindi ni Guadis. Sabi rin niya, wala pa siyang binabanggit na anumang pangalan ng personalidad na may kinalaman sa anomalya. Sinisika pa naming kuna ng pahayag si suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis. Wala pa ring bagong pahayag ang Malacanang. Itinalaga naman bilang OIC ng LTFRB si Attorney Mercy Paras Laines. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Maagang pamasko naman para sa mga commuters sa kabila ng pansamantalang taas pasahe sa jeepney, ang pagbabalik ng programang Libreng Sakay. Kung kailan, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong naipatupad na ang dagdag pisong provisional fare sa jeepney, lalong bumigat ang gastos ni Lesh Magat na araw-araw nagko-commute. Hindi na kaya ng ng salary mo. Kasi bukod sa may baby ka, may anak ka, nagko-commute ka pa. Ang good news, simula Nobyembre, ibabalik na ang libreng sakay na programa ng pamahalaan. Inanunsyo ito ni Teofilo Guadis III ilang oras bago ang kanyang suspensyon bilang chairman ng LTFRB. Yung 1.3 billion po, tapos na po yung Joint Memorandum Circular, ibababa na po ang pera. Alam mo, hinahabol namin ito ng November, December, parang maagang pamaskong handog ng LTFRB. Ayon sa LTFRB, bukod sa mga bus, magkakaroon din ng libreng sakay sa mga jeepney dito sa Metro Manila. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Department of Transportation para sa karagdagang pondo nang sa gayon magkaroon din ng libreng sakay sa mga probinsya. Number 1, syempre, yung mga buses natin sa carousel. Number 2, yung mga nag-organize na as a cooperative. Sila po ang may priority dito. Yung mga kooperatiba na not necessarily nag-modernize, but those who have organized themselves into a cooperative, consolidate po, sila po yung may priority dito. Tatagal ang libreng sakay hanggang Disyembre. Maaari raw ma-extend hanggang unang linggo ng Enero kung mabibigyan ng karagdagang pondo ng DOTR. Hiling lang ng mga drivers, sana agaran din ang pagbibigay ng bayad ng gobyerno para sa kanilang serbisyo. After 1 month, tapos minsan hindi pa obligado mabigay kasi parang sabi ng wala pa gano'n. Medyo hirap mo. Ano po sanang hiling nyo na lang? Ang hiling namin, every weekly, gano'n. Para parang normal ang buhay.
Para hindi maghirap yung pamilya, nag-aaral. Ayon sa LTFRB, may mga hindi agad nabayaran noon dahil sa pagkakaiba sa listahan ng operator kumpara sa naisumite sa LTFRB, pero nililinis na raw ang listahan ngayon. Yung mga dating pumasada nung panahon ng pandemya, may mga hindi pa po nababayaran. Unti-unti na po namin nililinis yung listahan. Kasi po nung una hindi magtali, iba yung listahan ng operator, iba po yung naisubmit sa LTFRB. Sa aking panahon po, meron na po kaming i-release sa linggong ito of the 48 million po, at least initial man pang buwan mano, may 2.3 million na po kaming i-release doon sa mga nagbigay ng libreng sakay noon pong pandemya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Umaapela ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Socorro sa Surigao del Norte para sa mga miyembro ng inaakusahang kulto roon. Hindi raw kasi lahat kayang bigyan ng tirahan at kabuhayan sakaling bumaba na sila sa inakupang bundok. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Cedric Castillo at Ian Cruz. Nanawagan ng tulong sa gobyerno ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Magkakaproblema daw kung tuloy ang kanselahin ng Department of Environment and Natural Resources ang kasunduan na pumapayag na alagaan ng kontrobersyal na grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated ang isang bahagi ng protected area doon. Pag nagkaganon kasi, kailangan lisanin ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services ang lugar. Isang scenario, for example, is kung makancel yan, then they have to vacate the area. So lahat yan magiging concern ng ating mga local government units. Pero ayon sa Socorro LGU, hindi nila kayang tulungan lahat dahil merong mga wala nang babalikang bahay at may mga mamumroblema sa kanilang ikabubuhay. Hindi talaga namin kaya sa LGU. Pero kung may tulong sa national government, halimbawa tulad ng pabahay, siguro pwede yun. Sinispin din ng DNR ang kasunduan dahil sa mga paglabag ng grupo, kasama na ang pagtatayo ng mga bahay at istruktura sa sitio kapihan na nasa loob ng protected area. Sa isang statement, sinabi naman ng Department of Justice na nagsumite na ang NBI ng karagdagang ebidensya laban sa leader ng Socorro Bayanihan Services na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila. Hiniling din ng NBI ang paghingi sa korte ng precautionary hold departure order laban kay Kilario at iba pang mga leader ng grupo. Nakadetine ngayon si Kilario sa Senado para sa contempt at iniimbestigahan para sa di umano'y pang-aabuso ng kanyang grupo sa mga menor de edad. Inirereklamo si Kilario at iba pang leader ng SBSI ng trafficking, kidnapping, child abuse at child marriage. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tinanggalan na ng confidential funds ang 5 ahensya ng gobyerno, kabilang ang Office of the Vice President at Education Department. Pero meron pa rin naiwang confidential funds sa ilang civilian agency na ayon sa komite sa Kamara ay nangangailangan umano nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang pagpupulong ng komite ng Kamara na naatasang amyendahan ang panukalang 2024 national budget, inanunsyo na ang pag-aalis ng hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs. Hindi naman ganap na nakaltasan ang DepEd dahil ang inalis na 150 million na confidential fund na palitan ng 150 million pesos din para sa government assistance to students and teachers in private education. Ang ibang kagawaran may natanggap din. Instead of confidential funds, the following agencies will receive the following amounts for MOOE. 30 million pesos for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 25 million pesos for DICT, 30 million pesos for DFA, 50 million pesos for the Office of the Ombudsman, and 150 million pesos for DepEd's government assistance to students and teachers in private education. Katuwiran ng komite, mas mau-audit ng mas mahigpit ang mga pondong ito kung hindi ilalaan bilang confidential fund. Kung hindi naman kailangan talaga
gumawa ng surveillance at pwede namang gumamit ng MOOE na ibig sabihin auditable naman ang expenses na yan, ay prefer namin na ganun ang paggastos. Hinihingi pa namin ang reaksyon ng mga kagawaran na tinanggalan ng confidential fund. Pero sa bungkahing budget, may naiwan pa rin confidential fund sa mga civilian agencies. Sa 4.8 billion pesos kasi na hinihingi, nasa 1.2 billion lang ang naalis o nailipat. Paliwanag ng komite, ang ibang ahensya o kagawaran kasi kailangan talaga ng confidential fund. Kasi meron naman tayong mga ahensya, halimbawa tulad ng DOJ, na ang kanilang mandato naman talaga ay kailangan naman talaga ng confidential funds. Ang inalis na confidential fund sa ilang kagawaran, inilipat sa mga ahensya o opisina na may kaugnayan sa West Philippine Sea. We're putting up 3 billion for the expansion of the runway para yung mga jets makaland kasi as of now, we're also putting up ng schools kasi nasira ng bagyo. Umaabot daw sa 194 billion pesos ang kabuuang pagbabago sa panukalang 2024 national budget. Kabilang dito ang paglalaan ng pondo para matugunan ang mataas na presyo ng bigas, kaya naglaan ng 20 billion pesos para sa Department of Agriculture Rice Subsidy Program at 40 billion pesos sa National Irrigation Administration. May dagdag na pondo rin ang iba't ibang proyektong pang-agrikultura at pangisda. Naglaan din ang pondo para sa DOH, UPPGH, DSWD, DOLE, TESDA, SHED at iba pa. Umaasa ang Kamara na sa October 25, maipapasa na nila sa Senado ang House Bill 8980 o ang 5.768 trillion pesos na national budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Naantala po ang biyahe ng ilang motorista sa Visayas at Mindanao dahil sa kabil-kabilang pagbaha. At nakatutok si Mark Salazar. Rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng barangay Malangag sa Antipas, Cotabato, kasunod ng malakas na ulan kahapon. Umapaw ang tubig sa isang tulay kaya pansamantala itong isinara sa mga motorista. Napilitan tuloy humanap ng ibang madadaanan ng ilan sa kanila. Sa South Cotabato, nagmistulang sapa ang tanging daanan ng mga residente papunta sa sentro ng barangay Tinago sa Norala. Kasunod yan ang pagwasak ng baha at gumuhong lupa sa kalsada. Lumikas ang ilang residente pero pinasok din ng baha ang evacuation center, kaya kinailangan silang ilipat sa ilang tent. Matinding baha rin ang namerwisyo sa Matanao, Davao del Sur, na dire-diretsong pumasok sa isang compound at ilang bahay. Ayon sa uploader, walang drainage sa gilid ng kalsada kaya binabaha ang lugar tuwing malakas ang ulan. Maliit naman at madaling mabarahan ang culvert o daluyan sa di kalayuan. Kaninang umaga naantala rin ang biyahe ng ilang taga-Bohol matapos ding bumaha dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa trough ng low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nagbabalik para maghatid ng lagay ng panahon ngayong gabi. Isa sa mga weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, walang iba kundi si Anjo Portiera. Anjo, magandang gabi. Salamat, Pia. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unti-unti na rin itong hinahatak papalayo sa ating bansa yung low pressure area na minomonitor natin simula pa noong nakaraang linggo. Huling namata ng Typhoon Bolaven sa layong 2,300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Pa-west-northwest ang pagkilos nito at sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR. Nakikita rin ng Pag-asa na imbis na tuloy pumasok sa PAR ang isa pang minomonitor na low pressure area, unti-unti na itong lumalayo at sumasama sa sirkulasyon ng malakas na bagyo malapit dito. Sa gitna niyan, hindi pa rin inaalis ang tsansang may mabuong panibagong low pressure area sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. At yan ang patuloy nating tututukan. Dahil pa rin sa trafo extension ng low pressure area at localized thunderstorms, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan lalo sa Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, maulang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas ng hapon.
May heavy rains na mararanasan sa maraming lugar gaya ng Caraga at dito sa Davao Region. Sa Visayas naman, umaga pa lang may mga kalat-kalat na ulan na. Magpapatuloy sa hapon pero mas malawakan at mas matitinding ulan na ang dapat paghandaan. Maging alerto po tayo dahil maaaring magpabaha o magdulot ng landslide na ganyang kalalakas na ulan. Ilang bahagi rin ng Luzon ang posibleng ulanin lalo na sa hapon. May malalakas na ulan sa Mimaropa kasama dyan ang Calabarzon, ang Bicol Region, Tarlac, Nueva Ecija at ang Ilocos Region. Dito naman sa Metro Manila may tsansa ng ulan sa ilang lugar sa umaga pero mas malaki ang posibilidad na magpaulan sa hapon o gabi. Maaring may malalakas na ulan kaya huwag kalimutan mag-monitor sa advisories ng Pag-asa at mag-ingat mga kapuso. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Anjo Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan ano man ang panahon. Mga kapuso, malahimala ang pagkakaligtas ng isang Pinay na kabilang sa 20 Pilipinong na unang naiulat na nawawala sa Israel. Nakausap siya ng GMA Integrated News, pati na rin ang asawa ng Pilipinong namataan daw sa isang viral video habang hawak umano ng grupong Hamas. Ang handang gawin ng gobyerno kung meron niyang dinukot, tinutukan ni JP Soriano. Nagkakasiyahan sa music festival sa Southern Israel sa gitna ng isang Jewish holiday nitong Sabado nang may lumitaw na pulutong ng usok. Mula na pala ito sa rocket attack ng grupong Hamas. Ang musika biglang sinabayan ng magkakasunod na putok ng baril. Walang habas na namaril ang grupo na kumitil sa buhay ng 260 na individual at ng hostage ng ilang sibilyan. Seriously, it's really living hell. Never seen anything like this. Bodies all places for the slaughter. They slaughter us there. Kasama sa mga naipit sa karahasan ang ilan nating mga kababayan sa Israel. Kuha ito ng isang Pilipinong caregiver habang nasa loob ng isang bomb shelter habang namamaril ang Hamas. Napasok kasi ng Hamas ang bahay ng kanilang employer sa Kibbutz Kisufim, nakatabi lang mismo ng border ng Gaza, pasado alas 6 nitong Sabado. Agad nakapagtago sa loob ng bomb shelter o mamad ang OFW na si Irene at ang alaga niyang Israeli senior citizen. Doon na time na nila ko na yung mamad, kaya pinagbabaril ko. Buti na lang po talaga na hindi talaga mabuksan yung safe room talaga kasi nila po talaga siya. Sa loob ng 35 oras, nagkulong sila sa loob ng bomb shelter nila. Message na ako talaga sa pamilya ko, sa asawa ko na hindi ko na kasi ang bahay kasi namin yung unang pinasok tapos alam ka talaga na kalaban na andun pa kami, nasa isip ko paano kung i-hostage ako, yun po talaga sumagit talaga sa isip. Paglabas ng bomb shelter, tumambad sa kanila ang wasak nilang tirahan. Nang makahingi ng saklolo sa Philippine Embassy sa Israel, na-coordinate agad ito sa Israeli Defense Force o IDF. Alam 3 PM po, na-rescue ako. Ako na lang pala, kami ng alaga ko yung nasa bus kasi sila lahat okay na sila. Si Irene, isa sa mahigit 20 Pilipinong unang naiulat na nawawala sa Israel matapos ang pag-atake ng Hamas. Ang isa pang Pinay caregiver sa kaparehong kibbutz, di lang pinagbabaril ang bahay, kundi sinilaban pa raw. Nakita ko yung sala, nasusunog na pala, kaya lumabas ako nang hingi ng tulong. Pero may nakita akong isang Hamas doon na buti na lang hindi ako binaril. Ang asawa ng isa sa 7 nawawalang Pilipino na si Jelianor Pacheco, tinutulungan ng OWA habang gumagawa ng paraan ng gobyerno na mahanap ang kanyang mister. Ayon kasi sa asawa ng OFW, nakita niya sa mga kumakalat na video sa social media ang kanyang asawa na isa sa mga dinukot umano ng Hamas. Base po sa video makikita niyo po doon na sinakay po siya Tapos hanggang ngayon wala pa rin pong balita. Kaya nag-aalala na po kami. Ang huling text daw sa kanya ng asawa. Sabi po niya, pinasok na kamihan. Ingatan mo yung mga anak natin.
Kinukumpirma pa ng Embahada ng Pilipinas sa Israel kung dinukot nga ng Hamas si Jelianor. Pero kung sakali raw at wag naman sana na talagang hawak na ng Hamas ang isa nating kababayan. We have to negotiate, for example, na for the safe return, no? Kasi lalo na neutral naman tayo diyan, hindi tayo talagang kasama doon sa kanilang conflict, no? So, syempre may mga diplomatic negotiations na mangyayari sa pagitan ng Hamas and the Philippine government. Sir President, sana po matulungan niyo po kami na mahanap yung asawa ko. Nagmamakaawa po kami kasi ang hirap po eh. Wala naman pong kasalanan yung asawa ko. Bukod kay Jelianor, patuloy ding inaalam kung ano ang nangyari sa 6 pang Pilipino na nawawala. Habang tumatagal na walang komunikasyon, ay lalong tumataas yung risk na maaring patay na yung tao, no? Or maaring nasa masamang kalagayan. Kaya sana sa madaling panahon makakita kami ng magandang senyales. We keep on looking for signs of life. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga binabakbak na kalsada kahit ayos pang isa sa mga inusisa ng Senado sa pagdinig sa 2024 budget ng DPWH. Ang sagot ng ahensya, tinutukan ni Mav Gonzalez. Bakit sisirain nang hindi naman sira? Sa isyong yan binakbakan ng Department of Public Works and Highways o DPWH nang dinggin ang kanilang panukalang 2024 budget sa Senado. Sabihin na ba, ano ba itong DPWH? Yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Sayang ang pera ng gobyerno dito. There is a point when the road starts to deteriorate, and it would be more economical actually to undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo, but actually the pavement starts to deteriorate. Bagamat nakadisenyong tumagal ng hanggang 25 taon, kailangan daw ng preventive maintenance kada 5 taon ng aspaltong kalsada at kada 8 taon naman kung konkreto. Pero ang kalsadang ito sa San Juan, wala pang 5 taon pero nakatatlong patong na umano. Halos kasing taas na niya yung bangketa. Baka nga po yung mga pondo ng district para lang magamit in urban areas. Wala na ho kasing mapapagawa sa urban areas eh. Devise a way na ito yung magamit doon sa mga lugar na talagang kailangan. Hanggang 30 taon naman tumatagal ang mga tulay. Pero sa San Juan pa rin, meron umanong 3 tulay na maayos naman pero sinira at inayos uli. Nangihinayang lang din ako sa pondo na nung sinira yung tulay, short span, wala masyadong alog, walang track. Nung tinayo, tulay din naman. We might as well coordinate also with the local government para where yung mga to protect also yung mga local roads nila in the implementation of this overloading. Sinisi rin ni Bonoa ng axle load limit o yung bigat na pinapayagang dumaan sa mga kalsada. Isa raw sa pinakamataas sa buong mundo ang sa Pilipinas, mas mabigat sa pinapayagan sa Japan, Europa at Amerika. Gusto mo sabihin, para hindi tayo naglolokohan sa lifespan or economic lifespan ng ating mga daan, dapat realistic din tayo pagdating sa axle load na inaalaw natin na gumagamit sa ating mga daan. Is that a layman's way of putting it, Engineer Secretary? Yeah, of course, Your Honor. I think I totally agree with your premise. Kaya panukala ng Senate Minority Leader, babaan ang axle load limit para tumagal ang pakinabang sa mga kalsada. Sa panukalang budget ng DPWH at 2024, may 15 milyong pisong nakalaan para sa routine maintenance ng mga kalsada at tulay sa buong bansa. Tinalakay rin ang tagal umano ng pagpapatupad ng flood control projects tulad sa Bulacan na ayon sa Public Works Secretary ay tutugunan ng Central Luzon Pampanga River Floodway Project. Baka dumating na si Lord, wala pa rin yung feasibility study. Tapos pag dumating yung feasibility study, 200 taon uli, 30
administrasyon uli ang hihintayin. 2025 pa target simulan ang floodway project kung matapos ang plano at makuha ang lahat ng clearance. Kwestiyon din ng isang senador ang mahigit 41 billion pesos na pondo para sa mga multi-purpose building na mas malaki pa raw sa 26 billion pesos para sa mga school building. Akalain ninyo na may kulang tayo na 159,000 classrooms. Pero yung budget para sa multi-purpose buildings mas malaki pa kaysa sa... Sagot ng DPWH, sumusunod lang kasi sila sa priority projects ng mga kongresista. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sunod ng paghahandaan ni na Pinoy gymnast Carlos Yulo at pole vaulter E.J. Obiena ang 2024 Paris Olympics. Inaabangan din ngayon kung magiging kinatawan din ng Pilipinas si pambansang kamao Manny Pacquiao. At yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa unang pagkakataon mula noong 2018, umuwi si Carlos Yulo na walang medalya mula sa katatapos ng World Artistic Gymnastics Championships. Bagamat dismayado, hindi naman daw gaanong nalungkot ang dating floor exercise at vault world champion dahil pasok siya sa kanyang pangalawang Olympics sa Paris sa susunod na taon. Ganun po talaga sports, hindi palaging panalo. Importante, safe po ako. Ayun po yung pinaka number 1 and nakapasok po ako sa Olympics. Which is thank you Lord talaga. 2 beses bumagsak si Yulo sa all-around qualifications kaya hindi siya nakakwalify sa finals ng naturang event. Sa floor exercises naman, kung saan siya nakakwalify sa Olympics, naungusan siya ng atleta mula sa Kazakhstan ng kalahating puntos para sa bronze medal. Nadulas po kasi ako nung bago mag-dismount and aksidente po talaga na apektuhan yung likod ko after nun and di po ako makapag-focus. Hindi ko po na-switch on agad yung focus ko bago pumunta sa vault. Ngayon at Pinoy na ang kanyang coach, sa Pilipinas na raw magsasanay si Yulo para sa Paris Olympics, bagamat magti-training pa rin siya sa ibang bansa sa susunod na taon. Bukod kay Yulo, pasok na sa Paris Olympics si na world number 2 pole vaulter E.J. Obiena, boxer na si Yumir Marshall at gymnast na si Alea Finnegan. At kung papayagan ng International Olympic Committee, posibleng mapabilang dito si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Formal na raw kasing sumulat ang Philippine Olympic Committee sa IOC para payagan ng dating senador na kumatawan sa Pilipinas sa pamamagitan ng universality rule. Sa edad na 44, lagpas na kasi si Pacquiao sa 19 to 40 age limit para sa Olympic qualifiers. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Pacquiao sa POC at sinabing hindi raw hadlang ang edad para makamit ang pangarap niyang makapag-uwi ng gintong medalya mula sa Olympics. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Gulatin ng fans sa pamamagitan ng pag-offer ng bago. Sabi yan ng drama king Dennis Trillo na hindi na pag-iiwanan kahit sa social media. Ang di nagbago, pagiging kapuso after 2 decades sa showbiz. Ang resibo ay chichika ni Nelson Canlas. Mula sa mga tumatak at di matatawarang karakter sa pamamagitan ng sarili nilang mga krimen na ginampanan ni kapuso drama king Dennis Trillo. Dahil ako ang tunay. Patuloy na matutunghayan ng mga kapuso ang kanyang husay at galing sa pag-arte. Dahil matapos ang 2 dekada, certified kapuso pa rin si Dennis. Kasama sa kanyang network contract renewal, sina GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto Duavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong, at SVP for Entertainment Group Lilibet Rasunable. Kasama rin ni Dennis ang kanyang manager at Aguila Entertainment CEO Katrina Aguila. In all of the 20 years na nasa atin si Dennis as an exclusive talent, wala akong nabalita ang problema na binigay sa atin. Kaya naman siguro pinagpapala si Dennis at halos lahat ng programang kanyang ginawa ay matataas ang rating. Somehow 20 years brings you back, di ba? And there have been so many good experiences, good memories, and it makes us all very happy to know that, you know, as a family bilang mga kapuso, we continued at 20 years si Dennis, and there will be more years to come. Ever since he joined us, he never left the
Kapuso Network. And we're so proud of him. He has achieved so much milestone in his career and everything were done in GMA. Palagi ko to sinasabi, kami ang na-challenge na isipan ng roles pa si Dennis kasi he really performs to the best of his abilities at talagang nagagampanan niya ng beyond our expectations. Nagpaabot naman ng kanilang pagbati ang ilan sa mga direktor at co-stars ni Dennis sa Love Before Sunrise. Labis na nagpapasalamat si Dennis sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng GMA Network. Ipinagpapasalamat din ni Dennis ang suporta mula sa kanyang pamilya, lalo na sa asawang si Jenilyn Mercado. Kung babalikan daw ni Dennis ang 2 dekada, wala siyang babaguhin dahil ang lahat ng ito ay naging tulay para marating niya ang kanyang natatamasa ngayon. Hindi perfect yung mga nangyayari sa lahat, pero syempre dun sa mga pagkakamali mo, dun sa mga bumps na na-experience mo, yun yung mga teachers mo sa buhay. Ang nakikita raw nating bagong version ni Dennis ngayon, di lang sa mga serye at sa social media, ay bunga ng hangad na makapagbigay inspirasyon at saya sa mga kapuso. Minsan kailangan mong gulatin yung mga tao, paminsan-minsan na ipaalala, nandito pa ako at meron akong may offer pa na bago para sa inyo. So sa tingin ko importante yun na mag-share ka minsan ng mga bagay na hindi nila ine-expect na manggagaling sa'yo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. At mga kapuso, 76 days na lang at Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.